Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screen. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, slow moving ang mga sasakyan habang paangat kayo dyan sa Shaw Underpass dahil may malaking mall kayo na dadaanan. Actually, dalawang mall ang dadaanan nyo dyan. So medyo mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Quezon City, galing na San Juan, at papasok ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, mabagal din ang galaw ng masakyan habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass sa southbound lane. May 27, 2026, Miyerkules. Sentro pa rin ng mga balita ang ating mga senador. Ang CIDG inirekomendang sampahan ng obstruction of justice si Senador Robin Padilla, habang sinalakay naman ng mga otoridad ang mga bahay na hinihinalang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Alamin natin ang detalye niyan mamaya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Macapagal. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. DILG Secretary John Vic Remulla nilinaw na ipagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Pampanga. Ilang miyembro ng Senate minority nanindigan na hindi maaaring amendahan ng batas para sa video conferencing dahil walang national emergency. Dating Pangulong Rodrigo Duterte no-show pa rin sa unang status conference ng ICC para sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa kinansela na ng PNP Firearms and Explosive Office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinaalala ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkakaisa ngayong Eid al-Adha. No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung saan ginaganap ang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Ano ba ang ibang updates sa mga nangyari doon? Alamin natin mula kay JM Pineda. JM. Yes, Jack, tanging mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humarap sa ICC Trial Chamber 3 ngayong ang status conference ng kaso niyang 3 counts ng Crimes Against Humanity. Sa magkakasunod na hearing mula pa noong pre-trial ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin si Digong dahil umano sa kalusugan nito at pag-waive sa karapatan na makadalo sa pagdinig. Ang mga abogado ni Digong ang dumalo at nagrepresenta sa kanya. Nanguna sa defense team ang bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes kasama ang ilan pang legal counsel nito. Sa prosecution panel naman, sina Robin Croft, Julian Nichols at Edward Jeremy ang humarap. Present naman sa panig ng Common Legal Counsel ng mga biktima, si Attorney Joel Butuyan. Kasama sa mga naging diskusyon kanina, Jack, yung pagsisimula ng proper trial ng kaso ni Digong na hanggang ngayon ay wala pang pinal na desisyon. Sabi ng prosecution team, September 30 ang pwede na itong magsimula dahil dito ay buo na yung balang ipandalaban nila. Pero nauna na nga sinabi ng defense team na nakadepende pa umano sa kasalukuyang kalusugan ni Duterte ang pagsisimula ng trial. Nabanggit rin kanina ang mga witnesses na ilalabas ng prosecution team na aabot sa 6 na po. Ang ilan dito ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbigay ng salaysay pero may posibilidad pa rin daw yan na madagdagan. Napag-usapan rin ang mga ebidensya na ipuputok ng bawat panig at mga dokumento nilang kailangang ayusin. Kasama rin dyan, syempre, Jack, yung lingwaheng gagamitin sa formal na paglilitis sa dating Pangulo. Jack, sa ngayon ay nakabreak pa yung status conference at posible magsimula ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. yan at pagtapos niya na meron pang 9 p.m. hanggang 10 p.m. Sa ngayon, hinihintay natin yung mga technicalities na pwedeng mabago
dito sa status conference pagdating dun sa formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack? So, tama, Jay, after ng session ay sunod na i-discuss na ay yung possible schedule, tama ba? Jack, may posibilidad na yan yung pag-uusapan dahil kanina nung nakikinig tayo dun sa unang part ay wala pang desisyon itong trial chamber 3 sa kung anong araw ba o anong date magsisimula itong formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nauna na nga sinabi ng prosecution team na September 30 yung dapat target nila at yung una nga November, pero naging September 30 dahil yun nga rin sinasabi ng Common Legal Counsel ng mga biktima, Jack. Okay, maraming salamat, JM Pineda. Nagsimula na ngayong araw ang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami naman ang naniniwalang dapat harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. May umarangkadang balita si Justine Ignacio live. Justine. Maan umarangkada na nga ang unang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang mamamaya naman ang nagpahayag ng saloobin ukol dito. From the VWS. Tinututukan ng mga Pilipino ang pagdinig sa International Criminal Court kaugnay sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat harapin ng dating leader ang mga kasong kinakaharap nito. Tulad ni Tatay Carlito Santos na nagsabing dapat na harapin ni Duterte ang kaso. Masakit talaga yung dapat harapin. Harapin niyo dapat. Wala lang marami pang katanungan. Pero para kay Tatay Alex, natabunan ng mga crimes against humanity sa drug war ang mga nagawa ng Duterte administration. Pero sobrang kapangyarihan niya, pumapangit na. Maraming mayor nga na mamamatay. Diba? Mga droga. Sinimulan na ngayong hapon ng status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kaso ni Duterte. Pero no-show pa rin ang dating Pangulo. Ayon sa panayam ng DZMM kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, mabigat pa rin ang mga paksa rito. Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lengguwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin. Ayon pa kay Attorney Conti, pag-uusapan din dito kung kailan ang pagsisimula ng paglilitis. Sabi kasi ng victims, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula at mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial. Kung kailan ang ibinigay na timeline para sa dalawang kampo, sabi ni Attorney Conti, nakadepende ito sa maraming factors. Gaya na lamang kung nakalatag na ba ang mga ebidensya at ang medical ng dating Pangulo. Ang sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa. Bagay anya ito na pinangangambahan ni Conti dahil kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Bagay na posibleng makapagpapatagal sa paglilitis. Sakaling hindi fit to stand trial ang dating Pangulo, ayon kay Attorney Conti, mag-a-adjourn ng proceedings. Pero nakadepende pa rin ito kung siya ba ay permanente o pansamantala lamang hindi fit sa trial. However, after the submission of the parties, we had further consultation. Maan katatapos lamang ng live stream ng ICC alas 5:30 nitong hapon. Muli itong magsisimula mamayang alas 6 hanggang 7:30 ng gabi at muli itong magkakaroon ng break at alas 9 naman hanggang alas 10 ng gabi ang simula ulit nitong status conference. Yan muna ang latest, Maan. Maraming salamat sa iyo, Justine Ignacio. Senator Ronald De La Rosa hindi natagpuan sa bahay na sinasabing pinagtataguan niya sa Angeles City, Pampanga. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Pag-usapan natin ang isinasagawang ICC Status Conference ngayon sa The Hague. Kasama ang Senior Expert for International Center for Transnational Justice, si Attorney Ruben Carranza. Magandang hapon po, Attorney Carranza. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon din, Jack. Yes, Attorney Carranza, una paliwanag po natin siguro sa mga nanonood na kung gaano kahalaga itong step na ito dito sa kaso nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaano kahalaga itong status conference na ito? Mahalaga siya kasi siya yung unang status conference sa kaso at ang purpose ng status conference na ito, iba't ibang purpose kasi pwedeng magkaroon ng isang status conference pero para dito, ito yung lalagay ng parang mapa kung paano susundin ang trial, yung mismong paglilitis, anong mga hakbang ang gagawin ng bawat panig, prosecution, defense, at saka yung mga abogado ng biktima. No? So hindi lang ito prosecution, defense, but yung legal representatives of victims, kung ano-anong ebidensya ang idaratag nila. Isa yan sa pinakamahalagang pag-uusapan. Purpose ng pre-trial ng status conference. Gaano ka tagal ang kailangan nilang panahon para ipaghanda ito. At of course, kasi inahati yung status conference na ito sa tatlong parang stages, no? Opo. At saka anong mga petsa pwede nilang mapagpasyahan na simulan yung trial. Meron pang mga very specific na mga hakbang na para dito sa status conference na ito dapat sigurong pansinin. Ang isa sa nakakatawag pansin para sa akin, kailangan mag-report yung prosecution kung ano pa ang mga pending investigations na ginagawa nila na makakaapekto sa kaso at saka sa schedule ng paglilitis. So, mahalaga yan. No? Pwede natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan. Pero para sa akin, isa yan sa mga nakakatawag pansin dito. Yun nga eh. Pwede nyo ba i-elaborate bakit ito sa mga ginaganap po ngayon, ito yung medyo nakakuha sa attention nyo po? Dahil ibig sabihin, kahit naman sa anong kaso, hindi lang dito sa kaso ni Rodrigo Duterte, wala namang nagpipigil sa prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa isang bagay kahit na meron ng kinasuhan at meron ng paglilitis na sisimulan. Ibig sabihin dito sa Duterte case, posibleng may ongoing investigation na ginagawa ang ICC prosecutor at ang ongoing investigation na to may kinalaman sa kaso, not necessarily na may kinalaman kay Duterte directly, pero posible may kinalaman sa 8 o higit pa sa 8 tao na dati pa dun sa parang document containing the charges, no? DCC ang tawag dyan, na-identify ng ICC prosecutor. No? Mga pangalan na binanggit doon, kasama halimbawa si Senator Orlando De La Rosa. So kailangan i-disclose yan ng prosecutor sa defense. Kailangan may karapatan si Duterte through his lawyers na malaman to know what the prosecutor is conducting that will have an effect on the trial of Rodrigo Duterte. Pero is this, kumbaga normal itong proseso na to or something extraordinary para sa case na ito? Or ginagawa talaga ito? Normal nito sa kahit anong paglilitis. In fact, yung status conference hindi lang naman sa paglilitis ginagawa. Posibleng magkaroon ng status conference kahit na wala pang paglilitis sa ibang kaso, no? Kasi kailangan nila ng clarification. Literally, kaya status conference ang pangalan ng ginagawang hakbang dahil pag-uusapan lang kung nasaan na ba tayo sa kasong ito. Kaya ako lang binabanggit para malinaw na hindi nagtatapos sa pag-file ng kaso sa isang tao ang isang kaso na meron sa ICC. And Attorney Carranza, isa sa nagiging issue nga itong kalusugan ni pero dati sinabi na naman na fit to stand trial ang dating Pangulo. So ito may panibago na naman na kailangan i-monitor. Paano ito makaapekto? Paano kunyari sabihin na hindi kakayanin na mag-stand, hindi siya fit to stand trial itong dating Pangulo? Paano makaapekto to dito sa kaso?
Merong motion na pending ang bagong final ito nung si Nicholas Kaufman pa yung abogado ni Duterte, pero ngayon ang pilitis para dito on behalf of Duterte si Peter Haynes na. Yung motion nila na magkaroon ng panibagong examination by experts of Rodrigo Duterte for his to determine whether he is fit to stand trial at this point, no? Kasi sabi ng motion na ito, dati pa naman ginawa yung test, pero gusto nila ng panibago. Ang sinasabi nga nila dahil natutumba daw si Duterte, hinihingi nila yung mga video. Binigay naman ito ng registrar, no? Yung parang clerk of court ng ICC. Meron na kasing determination yung ICC retrial chamber dati at ngayon parang mahirap baguhin yan, no? Hindi naman pwedeng every time mag-allege itong defense counsel na i-check up natin si Rodrigo Duterte, pipigilin nila lahat, no? So I think it's unlikely that they will suspend yung trial simply based dun sa sasabihin ng defense counsel na hindi handa yung kliyente ko, may issue sa kalusugan yung kliyente ko. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan yung hiling nila na i-examine uli si Rodrigo Duterte, no? Dahil lalo na mayroon namang ibang ebidensya na pwedeng tingnan, no? Halimbawa na lang yung video na gusto nila na sinasabi rin naman ng registrar, no? At saka nung nagbabantay kay Duterte na he is on 24-hour monitoring. So it is not as if they don't know what's happening to him, no? It's hindi naman na parang hindi nila alam, no? Parang misteryo yung nangyayari sa kalusugan niya. And Attorney, huling tanong na lang siguro, no, para din sa mga nanonood, paano pinagkaiba na itong gagawing trial sa ICC? Sa nakikita natin na trial sa mga korte dito, guilty beyond reasonable doubt ba? Kung sakali, dumating na tayo sa formal trial sa ICC, ano ho ba yung magiging basehan ng verdict po? May pagkakaibang malaki dahil yung ICC hindi siya sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, hindi magkapareho yung sistema sa ICC. Ang ICC, halo-halong sistema yan. May mga huwes dyan na galing sa mga bansa na ang tinatawag ay civil law tradition, no? Yung mga huwes ang nagpapasya, o may mga bansa rin, may mga huwes din dyan na galing sa common law tradition, yung galing sa England halimbawa. At may mga bansa din dyan, o mga huwes din dyan, galing sa bansa na halo-halo, no? Former French colonies, no, na pwedeng magtanong yung mga judges halimbawa na para sila prosecutor din. Ang isa sa tingin ko dapat bantayan ng mga Pilipino, mga sumusubaybay sa kasong ito, sa ICC in the last couple of cases, merong tinatawag na motion to declare that there is no case to prosecute, no case for proceeding with the trial, no? Ang pinakamalapit na equivalent niyan sa Pilipinas siguro parang tinatawag ng mga abogado demurrer to evidence, no? Parang pagkatapos yung prosecutor magpresenta ng ebidensya niya, may mga kaso na sa ICC dati na yung defense lawyers nagsasabi na batay sa ebidensya na pinakita ng prosecutor, hindi naman ito aabot maski man lang dun sa level ng ebidensya na dapat ituloy pa natin yung trial dahil hindi talaga nila kayang patunayan yung mga charges that were filed, no? So hindi yan beyond reasonable doubt dahil hindi pa umabot dun sa punto na yung defense lawyer magpipresenta din ng ebidensya para sa kliyente nila. Hindi ganoon kalinaw pa yung standard na ginagamit ng korte dyan, pero I expect that Peter Haynes will file a motion like that dahil ginawa niya ito doon sa iba niyang kliyente, lalo na doon sa kaso ni Jean-Pierre Bemba na hindi unang pagkakataon pinali ito, pero nangyari yan, no? Pero na-deny nung una. Okay, nako, sige. Maraming salamat, Attorney Caraza. I'm sure nagmo-monitor kayo sa pag-resume po ng session. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Arangkada Balita. Alright. Sige. Sinalakay ng pinagsamang pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation
ang isang bahay na sinasabing pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sa Angeles City, Pampanga. Ang bahay, pagmamay-ari ng tiyuhin ni Senador Robin Padilla. Live mula sa Angeles City, may umarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor. Maan, kinumpirma ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group ang kanilang isinagawang operasyon sa isang bahay sa loob ng subdivision. Dito yan sa Angeles City, Pampanga para sa kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang pasukin ng pinagsamang puwersa ng NBI at CIDG ang isang bahay dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Dito kasi hinihinalang nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinagawa ang operasyon kaugnay ng pagtakas ng senador sa Senado nitong madaling araw ng May 14 at ang ginamit na sasakyan nito. Bitbit ang warrant, sinuyod ng mga otoridad ang bahay na pagmamay-ari pala ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla na sila kay Carino. Kasama sa naturang operasyon ang purok leader ng naturang subdivision na si Maribel Gadong. Tinawag lang po ako ng kagawad namin sa XO na mag-search po daw sila dito. Meron po daw silang warrant of arrest kay Senator Bato. Sa loob ng 30 minutong operasyon, bigo ang mga otoridad na mahanap ang puganting senador. Ayon kay Maribel, sa tagal ng kanyang paninirahan sa naturang subdivision ay hindi niya kailanman nakita si Senator Bato sa lugar. Matagal na po ako dito, sir. Wala kami nabalitaan na may bahay sa dito. At hindi naman po pupunta si Senator Bato dito po eh. Napag-alaman na hindi na nakatira sa naturang bahay ang tiyuhin ni Senator Padilla at pinapaupahan na lamang ito. Madalang lang din umano siyang dumalaw sa lugar. Nagulat naman si Vina Pahantoy, tenant ng ni-raid na bahay. Kwento niya, dakong alas 5 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa kanyang bahay ang NBI at CIDG. Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell na. Kasi daw, hinahanap nila si Senador Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So, pinapasok namin sila. Inopen ko sa kanila, wala naman akong tinatago. Maan, bukod sa Angeles City ay nagsagawa rin yung PNP, CIDG at katuwang nila rito yung NBI sa 3 pang law enforcement operations sa Parañaque at Bulacan. Pero bigo pa rin ang mga ito na mahanap o mahuli ang Senador Maan. Alright, maraming salamat sa iyo, Lestor Aler. Kinansela na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNP-FEO ang mga lisensya ng barila na nakapangalan kay Senator Ronald De La Rosa. Pinirmahan ito ni PNP-FEO Director Police Brigadier General Jose Manala Jr. Sa ilalim ng nasabing desisyon, revoke na ang mga lisensya ng mahigit 100 iba't ibang uri ng baril na pag-aari ng senador. Batay sa record ng PNP-FEO, may hawak na Type 5 license to own firearms si De La Rosa, isang kategorya para sa mga gun collector na pinapayagang magmay-ari ng maraming baril. Ayon sa PNP-FEO, ang hakbang ay kaugnay sa umano'y kinakaharap na kaso ni De La Rosa kung saan naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs. Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa Justice Department ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong para umano makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. May umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr. Hindi lang simpleng nakisabay sa sasakyan. Ito ang naging konklusyon ng Criminal Investigation and Detection Group matapos mabuo ang investigasyon sa pag-alis umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Sa findings ng CIDG, isa umano itong organisado at planadong pagkilos para hindi mamalayang nakalabas na ng gusali ng Senado si De La Rosa. Bukod kay Padilla, inaalam na din ng CIDG ang iba pang sangkot sa pagtulong kay De La Rosa. Nakita rin kasi ng CIDG sa investigasyon na may isa pang sasakyan na sumusunod sa convoy na nagsilbing security escort at backup vehicle. Ayon sa CIDG, maaaring ituring na direktang pagharang sa pagpapatupad ng batas at paghadlang sa proseso ng hustisya. Una lang sinabi ni Senator Padilla
na nakisabay lamang sa kanya si De La Rosa at ibinabaraw niya sa Makati. Wala na raw siyang alam kung saan dumiretso ang senador. Wala rin daw humarang o pumigil sa kanilang pag-alis sa Senado kahit napakaraming pulis at security personnel sa lugar. Samantala, sinabi ng DOJ na sinusuri na rin nila ang mga naging pahayag ni Padilla, kabilang ang kanyang mga naging pag-amin kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umabot sa pagwo-walkout ang Senate Minority Bloc matapos ang tangkang pag-aamyenda sa Rules of the Senate patungkol sa virtual participation o online attendance. Banat ng minorya, sundin ang patakaran, pero para sa mayorya, dapat itong idaan sa botohan. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Magdadalawang linggo matapos ang putukan at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado, muling nag-init ang sesyon kahapon at ang paksa ng usapan, ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate na nais amyendahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ani Marcoleta, dapat nang amyendahan ng patakaran para payagan ng mga senador na may sapat na dahilan para dumalo at makilahok sa sesyon sa pamamagitan ng online attendance. Noong May 11 ipinasa ang nasabing motion sa Committee on Rules at dito na nagsimula ang tensyon. Tinanong ni Senator Panfilo Lacson kung paano nakabalik sa plenaryo ang motion kung wala pang pagpupulong na naganap ang Committee on Rules na wala pa ring opisyal na mga miyembro. Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? Is that the new rule now, Mr. President? Madam President? Agad naman itong sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano. We're talking about a motion to amend the rules. The Committee on Rules has an option to take it up, and the plenary is more, how do I put it? Supreme. Umalma rin ang iba pang miyembro ng minorya, gaya ni mismong Minority Leader Vicente Soto III at Senator Francis Pangilinan. Ayon din kay Senator Risa Ontiveros, kung walang miyembro ang Committee on Rules, sino ang nag-utos na ibalik ito sa plenaryo? Sinagot naman ni Marcoleta si Ontiveros at sinabing kaya posibleng magkaiba ang interpretasyon sa mga patakaran ay dahil hindi lahat ng senador anya ay may legal background. Dito na pansamantalang sinuspindi ang sesyon kung saan makikitang tila nagkasagutan si Ontiveros at Marcoleta. Pagbalik, iminungkahi na ni Senate President Cayetano ang botohan kung tatalakayin ba ang motion o hindi. Pero bago pa mangyari ang botohan, hindi na nakapagpigil si Senator Erwin Tulfo dahil wala naman anyang force majeure o national emergency para payagan ng video conference. My question is, why are we in so hurry? Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya. Maliban kay Minority Floor Leader Soto, inihain ni Soto ang quorum call at isang motion to adjourn na sa ilalim ng parliamentary rules ay hindi na maaaring pagtalunan pa at may pinakamataas na prioridad. Dahil dito, sa Lunes, June 1, alas 5 ng hapon na magbabalik ang sesyon kung saan inaasahang muling magiging sentro ng talakayan ang motion. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At sa puntong ito ay makausap natin ang journalism professor sa UP Diliman, si Ginoong Danilo Araw. Magandang gabi, Professor Araw. Welcome back sa Arangkada Balita. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa imbitasyong ito. Good evening to everyone. Ito na nga, Professor, ano masasabi niyo sa estado ngayon ng Senado na parang napakalaking entablado? Oo, lahat ng genre, napapanood na natin. Oo nga eh. Nakakahiya po talaga sapagkat dapat na nagsasagawa sila ng legislative intervention sa hirap ng buhay ng mga tao ngayon, pero bangayan ang nangyayari. Kaya yun yung nakalulungkot at hindi talaga natutugunan yung mga pangangailangan ng mamamayan kahit yung panawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa o kaya solusyonan yung pagtaas ng presyo ng langis, ano na ba yung nangyayari? Mula pa nung ika-11 ng Mayo, gaya nga ng nabanggit sa report ninyo, nakatutok lang dun sa kaguluhan. Mahalagang issue yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero may iba pang issue na dapat na tinatalakay at hindi dapat nagdadigress sa kung saan-saan.
Kaya nakakainis talaga yung nangyayari sa kasalukuyan. Oo, pero yung walkout kagabi, ay hindi ba ito isang legitimate na political protest? Dahil nga sa planong amyenda, no, na maging virtual na lang yung participation, na tila lumalabas paborable kay Senador Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon. Professor. Hindi lang kay Ronald De La Rosa or Bato De La Rosa, meron ding sinasabi nga na baka makasuhan o maaresto pa nga in the next few days or probably even within the week. We refer to Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, tapos hindi pa natin alam yung estado ng kaso na isinampa laban kay Chis Escudero, tapos si Marcoleta rin, may kaso rin sa ombudsman. Sino pa ba? Marami pa eh. Si Bongo, si Senator Bongo, yung baka susunod din siya sa ICC. Kumbaga medyo mahaba ang listahan, and what do they have in common? All of them are affiliated with a new majority of 13 na napaka-precarious yung number. Kaya yung motion ni Marcoleta para i-allow yung online voting, kumbaga napaka-sinister, for lack of a better word, dun sa kagustuhan ng mayorya na panghawakan pa rin kahit na napaka-shaky ng kanilang posisyon. Kung merong ounce of delikadesa pa si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat siya na mismo yung magboluntaryong magpitiw para masolusyonan na at matuldukan na itong malungkot na issue na to at mas makapag-focus yung Senado sa mga importanteng gawain, lalo na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aside from yung iba pang mga dapat na ipasa na mga bill na makatutulong sana sa mga mamamayan. Yun na nga, Professor, lagi bang walkout or deadlock lagi, no? Yes. Walang mapapagkasunduan ang Senado dahil dyan. Although yung walkout noon, turning point sa ating kasaysayan, yung sa COMELEC walkout noong 1986, yung walkout sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. So, anong tingin nyo? Opo, kasaysayan talaga ng walkout yung mga nakaraang dalawang people power natin noong 1986 at saka noong 2001. Kaya nga mas mahalaga yung reorganization ng Senate leadership, all the more, para sigurado tayo na magiging impartial to some extent yung impeachment trial. Bukod pa sa, tama po kayo, hindi dapat paulit-ulit yung pag-walkout. Kasi napaka-volatile ng ating political situation sa kasalukuyan, at talagang napaka-unwieldy ng sitwasyon. At saka napaka-untenable din ng paghawak sa kapangyarihan ng bagong mayorya. Kasi unti-unti na silang nababawasan. Yung 13, 12 na ngayon. Tapos malamang kesa sa hindi, mababawasan pa yan kapag natugis na at nahuli na at sumuko or sumuko yung mga iba pang makakasuhan sa iba't ibang alleged na pinagagawa nila. Yun na nga, paano ito makaka-apekto? Sabi nyo, napipinto pa yung pwedeng isilbi yung warrant of arrest ng ICC sa mga natitira pa. Yung mga kasong kinakaharap ng ibang mga senador, nakaamba na rin na isampa sa kanila yung mga yan. Paano yan maka-apekto sa impeachment trial? Dahil may magkakaproblema sa quorum ng Senado. Definitely, magkakaproblema hindi lang sa impeachment trial, kundi dun sa usual na gawain ng 20th Congress. Kaya nga dapat talaga na bantayan ng mabuti itong ginagawa sa Senado. At syempre po, may options naman na available kapag kailangang magpasa ng batas. Halimbawa na nga dun sa regular Congress, kailangan talaga na masigurado na mayorya o minorya, they will band together to pass yung legislation na kinakailangan. Tapos, sa usapin naman ng impeachment, the same numbers apply regardless kung sino yung physically present o hindi. 16 to convict, 9 to acquit. Kaya we expect certain senators to cross party lines and to cross certain alliances that they forged through the years para sa katotohanan. At dito papasok yung public pressure
ang publiko, ang mga mismong mamamayan ay may susing papel po para makumbinse yung mga senador natin na boboto sila ayon sa kung ano ang tama at kung ano yung nararapat batay sa ebidensyang ilalahad sa usapin po ng impeachment. Kasi we are talking of 4 articles of impeachment laban kay Sara Duterte at kahit isa lang ang mag-result sa conviction or yun na nga. Tapos kahit ma-acquit siya sa 3, mako-convict pa rin siya. Kaya yun yung mahalaga eh. So the magic number here is 16. Kahit na sabihin mong maraming maaaresto, batay sa aking head count, kaya pa namang ma-master yung 16 votes na yan na physically present dapat yung mga senador. Kaya pa naman. Professor, di ba kayo yung nag-file ng complaint sa ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta noong December? Ano pong reaksyon niyo? Umuusad na ito? Finally, umuusad na. Bagamat lilinawin ko lang, isinomite namin ito sa ombudsman noong November 2025, a few months ago. Tapos po, ang aming reklamo lang ay perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling siya doon sa kanyang sose. Kasi bilang kontradaya, ang aming interest po ay yung election, yung implications ng election sa mga susunod na panahon na baka mamaya pwede pala yung ibang kandidato na mag-declare ng zero campaign contribution, magsinungaling, and then they can get away with it. Ang ginawa ng ombudsman sa ating pagkakaalam po, patay sa kanilang pahayag kahapon sa publiko, ang datos na ginamit namin sa aming grounds for perjury laban kay Marcoleta, yun yung ginamit nila for plunder naman. So ibang kaso ang dinesisyonan nila. Tapos, para lang sa kaalaman ng publiko, nakuha ko yung notification ng second endorsement ng ombudsman doon naman sa COMELEC. Yung mismo naming kinomplain sa ombudsman, ipinasa ngayon sa COMELEC for comment. So iba pa, para lang malinaw sa publiko, merong sariling desisyon yung ombudsman, yung field office investigators ng ombudsman na mag-file ng plunder, pero iba pa po yung perjury. Even if both complaints use the same set of facts. So talagang in hot water talaga itong si Marcoleta at ang problema ni Marcoleta ngayon, ang ginamit naming ebidensya yung mismong mga testimonya niya. At may kasabihan sa batas na kapag ikaw mismo ang nagsabi ng bagay na magdidiin sa'yo, mas lumalakas po talaga yung kaso. So he's in trouble right now, I'm sorry to say. Kasabihan nga, huli sa sariling bibig. Alright, maraming salamat, Professor Danilo Araw. Magandang gabi. Magandang gabi po, salamat. Sinuportahan ng Makabayan Bloc ang naging walkout ng Senate Minority kahapon. Mainit ang naging debate sa Senado kaugnay ng panukala ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng online attendance sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Tangka ito na mapanatili na Garapalan. Ganito tinawag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang mga nangyari sa Senado kagabi. Unang isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na magkaroon ng regulasyong makapili ang mga mambabatas na umattend ng sesyon online. Uminit ang debate hanggang sa nag-walkout ang minorya sa panukala ni Marcoleta. maganda at natuklasan at nag-decide ang minority na iwas-iwas nila yung kapangyarihan through the questioning of quorum. No, dahil ito ang pinaka-epektibo and precisely nandyan para mapigilan ang pagratsyada ng minority at pagsagasa ng majority sa minority. Hindi nakabuo ng quorum ang Senado dahilan para maisantabi ang pagtalakay sa panukala ni Marcoleta. Tinuligsa rin ito ni Kabataan Party List Congressman Rene Co. Aniya, kahit sa House rules, hindi basta-basta ipinapatupad ang online sessions. Kailangan ang
circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc. Isang malawakang manhunt na ang isinasagawa ng otoridad laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ang paglabas ng kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaabang-abang para sa mga mambabatas ang magiging development, lalo pat na lalapit na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa kasalukuyang Senate rules, pinapayagan lamang ang remote participation at voting sa ilalim ng extraordinary circumstances. You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures. Base sa Senate Rules on Impeachment, kinakailangan ng 16 na boto para magkaroon ng conviction. Ngunit hanggang ngayon, patuloy ang pagtatago ng senador mula sa mga otoridad. Sakali man na wala pa rin ang presensya ni De La Rosa sa araw ng botohan, hindi pa rin mababawasan ang kinakailangang bilang ng boto. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naniniwala ang dating law school dean na si Attorney Mel Santamaria na labag sa saligang batas sakaling magdesisyon ng Senado na payagan ng isang senator judge na dumalo sa impeachment trial via video teleconference o yung online. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Dapat pakita ng mga huwes na ito na talagang... Pinalagaan ni Attorney Mel Santamaria, dating Dean ng FEU Institute of Law, ang posibilidad na magkaroon din ng online attendance ng Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kasunod ng walkout ng minority senators dahil sa plano umanong madaliin ang desisyon ng Senado na payagan ng online voting sa mga sesyon. Ayon kay Santamaria, kung mangyayari ito sa impeachment trial, labag ito sa saligang batas na inaprobahan noong 1987. Unconstitutional iyon kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding. Tandaan natin, wala pang Zoom nun, wala pang online nun. Ni imagination ng mga framers hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers ay face-to-face iyon. Mas mainam pa rin aniya ang pisikal na pagdalo ng isang senator judge sa isang trial para mas makilatis ang ebidensya. Ibig sabihin, basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency. Dapat tayong mga tao nakikita natin sila kung paano silang kumikilos. Pero kung bumoto pa rin ang husgado sa acquittal sa kabila ng mabigat na ebidensya para hatulan ang vice-presidente, haharap ang Senado sa Court of Public Opinion. Kagaya na lamang na nangyari sa impeachment trial ni dating Presidente Joseph Estrada na nauwi sa acquittal sa kabila ng ebidensya. Ang sukdulang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-decide. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign? Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Bumisita si DILG Secretary John Vic Remulla sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos i-anunsyo kahapon ng BFP na search and retrieval na ang operasyon, iginiit ni Remulla na magpapatuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operations sa mga natrap na biktima. Nagbabalik si Lestor Aler. Nagpatuloy kaninang umaga ang sinasagawang operasyon sa paghahanap sa natitirang katao na natrap sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Maingat ang rescue team upang hindi na magkaroon pa muli ng pagguho mula sa debris. Ilan sa kanila ay nasa tuktok ng guho at patuloy na inaalis sa mga nagbagsakan na scaffoldings. Kasabay nito, bumisita pasado alas 9 ng umaga kanina si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tignan ang kasalukuyang sitwasyon ng nagpapatuloy na operasyon. Ayon sa kalihim, patuloy ang sinasagawang search and rescue operation sa humigit kumulang na 16 na individual na nananatiling nasa loob ng gumuhong gusali. We are still going, it is still a search and rescue operation. Di pa po tayo nakawalan ng pag-asa na may buhay pa sa loob. However, hindi po tumitigil yan. Okay, we will continue, tuloy-tuloy ang suporta rito.
Maaalalang una ng inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na mula sa search and rescue operations ay magta-transition na sa search and retrieval operations matapos na wala nang ma-detect na signs of life sa paligid ng gumuhong gusali. Samantala, bubuo ang DILG ng fact-finding group na pangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon sa nangyaring pagguho. May mensahe naman si SILG Remulla sa pamilya ng mga nawawalang individual. Okay, mawawalan na pag-asa. Sa tragedy na to, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin, nagagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay. Bumisita rin sa site ng nag-collapse na building ang bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment na si Acting Secretary Francis Tolentino, kung saan binigyang diin niya na may malinaw na paglabag sa labor laws at handa ang ahensya na magsampa ng kaso. Yung mga naging pananagutan sa paglabag sa labor laws, blatant yun. Kami na magsasenta. Umaasa rin ang kalihim na may buhay pa sa ilang mga individual na nananatiling nadaganan ng debris sa loob ng gumuhong building. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Heto na nga ang latest ng maarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Dustin Yu sa ginanap na birthday surprise para sa kanya ng kanyang mga solid supporters. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Matapos nating mahalin at mas makilala ang binansagang chinito boss sikap ng Quezon City na si Dustin Yu sa Pinoy Big Brother Collab, ngayon nga ay maraming blessings at talagang kitang-kita na ang mga dating pinapangarap sa karera ay kanya ngang unti-unti nang naaabot. Siyempre nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at dahil sa kanila naging posible ito. Nakapag-adjust na ba siya sa kasikatang kanyang tinatamasa ngayon? At kamusta na ang buhay niya? Good thing na lang talaga kasi ako ever since mahilig ako magtrabaho, alam mo naman yan. So, nandun yung trabaho pero never ko kinakalimutan na magpahinga. Sa kasalukuyan, nasa mid-season na nga ang series nila with its co-housemates na Secrets of Hotel 88. At sa mga naging proyekto pa ni Dustin, ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng kanyang mga supporters? Siyempre sa industriya natin, hindi natin masasabi kung kailan hanggat hindi pa nangyayari. But ako, I'm really hoping na makapagtrabaho ulit. Samantala, sa showbiz, hindi maiiwasan na kapag ikaw ay nagtatagumpay, patuloy kang babatuhin ng mga negatibong balita. Agad naman nating hininga ng pahayag si Dustin patungkol sa mga bashing na patuloy na ibinabato sa kanya online. Hindi ko naman talaga pinapansin yung mga ganyang bagay. Never akong pumatol or what. I mean, gano'n naman talaga sa industriya. May masasabi at nasasabi ang mga tao. So, wala. Hindi naman din nila ako kilala. Hindi rin naman nila nila ako, kumbaga, sinusuportahan. So, maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin. maraming salamat sa pag-celebrate ng aking birthday. Napakalaking bagay po nito sa akin. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Jai. Partner, mukhang may oras pa tayo para balikan. Magre-resume na yung session daw dyan sa status conference. Second and third, tama ba yun? Parang alas 10 yata. Tsaka alas 9 yung susunod. Medyo mahaba pala to kung sakaling magkakaroon ng trial. Mahaba, no? Taon daw. Biro mo, 60 to 70 na witnesses. Na witnesses ang pwedeng isa lang. Syempre, prosecution pa lang yun. Di ba, meron pang ang defense. Di ba? So, taon yung bibilangin. Kaya talagang intay talaga, patience, kailangan. Di ba? And sana nasa mabuting kalusugan ng ating dating Pangulo para maka siya doon sa trial mismo. Yes, at yan, ang mga umarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako po si Maan Macapagal. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
Arangkada Balita.